welcome back to another vlog. Medyo matagal-tagal tayong hindi nakapag-vlog guys kasi madami akong mga inayos dito sa garden. Nandito tayo sa harapan ng bahay kasi ayos na yung ano ko, napalagyan ko na ng bubong. Kaya naririnig nyo na medyo maingay kasi umuulan ngayon si Bagyong Maymay. So ganun katagal na hindi ako nakapag-vlog. At etong i-vlog ko guys is meron ako nito before. I think mga pandemic day or yung mga ganon na sobrang mamahal pa nito. Tapos gustong gusto ko silang ibalik dito sa garden kasi hindi sila lumalago ng parang mai-invade nila ulit yung garden ko. Yun yung nakaka-stress kasi yung madami ako mga nabiling plants na lumalago yung dahon, lumalaki. So naaano niya yung aking garden. Parang nai-stress ako kasi sobrang pagbiglang lumago. Hindi ko na alam kung saan sila ilalagay. So, maliit lang yung garden natin. Kaya dapat yung mga halaman, ibinabalik ko dito. Or, inuumpisahan ko ulit, ibalik na halaman is yung, alam nyo, yung mga pabebe lang. Yung lumaguman siya, pabuka, hindi pataas. At saka hindi siya kumakalat. Meron pa naman akong mga pandemic babies dito. Pero karamihan talaga, pinamigay ko na. So, ngayon guys, kaya ako nag-vlog kasi meron akong gustong-gusto na bago to sa market. I mean, hindi ko pa siya nabili simula noon pa. So, nung lumabas siya sa market, hindi ko rin siya mabili dahil sobrang mahal. Ngayon, nabili ko na siya kasi bumaba na. And, yun yung ipapakita ko sa inyo, pero yung iba dito na ipapakita ko rin, mga ka-family din niya, which is ang alocasia variety. Ito is isa sa favorite ko talagang mga alocasia na to, yung ipapakita ko sa inyo. Hindi siya lumalago ng sobrang taas. Kasi may alocasia guys, ako na sobrang stress din ako. Sobrang lumalago, like for example, yung stingray. Kung alam niyo yung alocasia stingray, grabe, lumalago pala siya, kaya dapat nasa ano lang siya, mga forest, mga ganun. Pero ito, konti lang naman yung ipapakita ko kasi nagsisimula pa lang ako. Hindi ko alam kung dito ko ba sila ilalagay sa harapan ng bahay. Medyo mainit pa kasi dahil clear yung yero na pinaglagyan ko, na pinalagay ko dito. Kung pwedeng pag ganitong tag-ulan, alisin ko yung net. Tapos pwedeng maglagay ako ng net pag summer, ganyan. Kasi gusto ko maliwanag lang. So, ang dami kong dalgal. 2 minutes, ayan. Alam niyo, itong mga ipapakita ko rin sa inyo na tanim ko na siya siguro a month ago or magwa 1 month. Pero yung isa papakita ko kasi sa inyo, 1 week ko pa lang siyang natatanim. So, eto, meron ako dito. Alam nyo naman, pag alocasia guys, nag-aano siya, anong tawag dito? Galing siya sa ibang bansa. Hindi ko alam kung Thailand ba siya or China, pero galing to sa ibang bansa. So, expect nyo na mag-a-acclimatize pa siya dito sa atin. Or, kailangan niyang matutunan yung weather na meron tayo dito sa Pinas. Well, ang Thailand naman is, ano siya, katulad din ng Pinas na mainit. Pero guys, tingnan nyo, ito yung, wala ako nito guys. Alam ko wala ako nito nung pandemic days. Kasi, mahal siya, sobrang mahal nito. As in, ang kanyang presyo is nasa 5 digits. Ito guys is si alocasia melo. Meron pa akong isa. Teka, meron pa. Pinaghiwalay ko kasi sila guys dahil ano siya, wala lang. Gusto ko lang siyang paghiwalayin kasi ito lang yung meron ako. Tingnan nyo yung alocasia melo ko, ang ganda niya. So, since nag-a-acclimatize siya dito sa area ko, is, ayan, tignan nyo. Hindi ko alam kung makikita nyo, pero yung tumusulpot-sulpot na yan is panibagong baby niya. Miss Ken, ano po yung potting mix sa gamit nyo? Bakit parang bato? Yes, guys. Ang aking ginamit sa mga alocasia ngayon is yung Pon Substrate. Ang nakalagay dito is Hydroton, Pumice na munggo size yung binili ko pero parang corn size yung dumating sa akin, which is okay lang kasi sa alocasia ko siya ilalagay. Dapat sa mga hoya ko yun eh. Buti na lang medyo malaki. Tapos, lavarak na red. Pwede rin black. Hydroton, lavarak, Zeolite. Zeolite yung kulay green. I-search nyo na lang. Ilalagay ko dyan. Tingnan nyo. Ayan, may tumutubo na siya dyan. Ibig sabihin lang, nagustuhan niya dun sa area na pinaglagyan ko sa kanya kasi ano siya, bright
light lang. Nilagyan ko kasing net yung bandang sa kwarto ni Dara na may bintana. Doon ko sila pinupwesto. Tapos, ang ano lang dito, ang hindi ko lang bet is itong si Dragon Scale. Isa rin sa favorite ko. Well, etong mga ipapakita ko sa inyo, mga favorite alocasia ko to, kaya binili ko. Ito, okay naman siya. Ito si Dragon Scale. 2 stem siya. Same lang. Lahat ng alocasia ko guys, ang kanyang potting mix is Pumice, Sailite, Lavarat, tapos Hydroton. Nagle-layer ako ng Hydroton para ano siya, yung Hydroton ganito guys, so po, yung bilog. 6 to 9 mm ang size. Lahat sila guys, 6 to 9 mm ang size. Kung bibili kayo, basta yung mas malaki ng konti sa lavara, sa munggo size. Mga corn size ganyan, pag alocasia ay yung gagamitan nyo. Tapos, meron pa itong kasamang isa. Ito yung hindi ko bet kasi naninilaw siya. Well, expect ko na siya dahil ito nung dumating, meron siyang sugat dito na, alam nyo, yung mamasa-masa. Yun, malambot pa siya hanggang ngayon. Kaya naninilaw talaga. Iniisip ko, i-uproot siya, tapos putulin, or hayaan ko na lang siya na ganyan. Ayun, naninilaw siya guys, dahil, may sugat siya. Malambot. Nanghinayang kasi ako doon sa dahon, kaya hindi ko kinat. Kaya yan, makikita nyo, naninilaw siya. Pero kung ito namang isang to, hindi naman. Ayan, hindi naman. Itong isang naninilaw, old leaf na siya. Yan. Healthy naman yung stem niya. Tapos yung roots niya, kumakapit na siya sa mga hydroton ko dahil ito yung mga yung mga last month ko pa niripat. Ito nga lang, naglalagay, kung makikita nyo na black yung gilid niyan, every time na dadaan ako doon is nilalagay ko siya ng cinnamon. Kaya lang, parang naman siya, mabubuhay naman siguro to. Meron naman akong isa. Ginawan ko lang ng paraan ko. Tapos merong sa akin, may free sa akin na Aslani, yung seller na binilhan ko. Sa mga nagtatanong kung sino yung binilhan ko seller, sa Cavite to ilagay ko dito yung name. Kasi doon ako nakakabili ng Hoya at Alocasia. Malaking garden shop yata yung kanyang yung binibilhan ko nito. Hindi ko lang alam kung anong name ng garden shop kasi sa tao ako bumili. Parang saan ko ba siya nakita? Pinakilala lang siya sa akin ng friend ko na gardener din. So, iyan yung name niya. I-search nyo siya sa Facebook. Binigyan niya ako ng free na Aslani. Aslani, ito, wala na siya, nalagas na siya. Bagong dahon yan guys, kung mapapansin nyo. Ang Aslani kasi ganito yung kulay. Darker siya. Ayan, magkakasama to guys. Pinag-ahiwa-hiwalay ko lang kasi wala akong alocasia dito Ay, meron ako mga alocasia na medyo malalaki, mataas-taas pa, pero hindi katulad nila. Gusto ko kasi mga heart shape. Ito, bagong tubo lang din, Aslani. Alam nyo ba, may ako sa inyo, may kwento ako sa inyo. Kasi nung pandemic, di ba, sobrang mahal ng plants. Binentahan ako, 1.5 yata or 2.5. So, expect ko, mga ganito na kalaki. Ganito pala kalaki yung binigay sa akin. Ganyan, yung parang, siya, parang scent, ang kanyang size. Ganyan-ganyan yung binigay sa akin. Kaya, natawa ko nang nakita ko to. Plus, maliit lang yung kanyang corms, or kakatubo lang niya sa corm niya. Corm is yung bulb ng, ng alocasia. May mga propagation ako doon ng corn. Nung niripat ko kasi naglalaglagan sila. So, inano ko na. Pinropagate ko na. Ito, maganda. Magkakasama to sa isang paso. Tanungin nyo na lang kasi depende kung gaano kalash yung kanyang binibenta. So, dito siya. Kaya natawa ko dun sa binili ko dahil natanda ko. Ito pa, meron pa palang isang peraso na dragon scale. Nakahiwalay din. Yan. Tapos may free sa akin. Ay, mamaya ko na ipakita yung free. Tapos, ito hindi ko na sure kung ano yung kanyang, ayun kita nyo ba? Hindi ko sure kung ano to kasi corm lang siya guys. So, parang tumubo na lang. Hindi ko na alam kung ano to. Bahala na pag lumabas na yung dahon niya. Ayan naka-wick siya or may tela or may hindi sinulid. Wick.
WICK yan. Tapos hanggang dito yan, medyo mataas. Para sumisipsip siya ng water, didikit siya dito sa ano, makakasipsip pa rin ng water yung plant kahit na nakaganyan siya. Iwas bulok kasi may mga nabubulok talaga. At eto, isa rin sa favorite ko. Naggrabe ang presyo dati. Tapos napabili ako ngayon dahil sobrang mura na. Tignan nyo naman, no, si Cuprea or Cuprea. Meron siya water. Kasi wala akong makita, naka-size niya, na po pwede kong maging ka-double pot. Kaya dito muna siya. Meron naman din siyang wick, so dito muna siya nakalagay. Ayan, sa saucer na to. Kaya tumutulo. Ayan, acclimatize na to guys sa akin kasi tignan nyo naman, may bagong tumutubo at ang healthy naman yan. Ito yung favorite ko rin sa alocasia, si Cuprea. Cuprea or Cuprea. Ayan. Sa isang paso, dalawa to. Kaya ito pa yung isa. Pakita ko. Ito. Ayan pa yung isa, Dalawa sila. Ay! Yan, dalawa sila guys. So, ipinatong ko lang siya dito. Meron kasi akong binili na self-watering pot. Hindi ito para dito. Hiniram ko lang muna kasi wala pa ko ilalagay. Pero guys, tingnan nyo kung gaano kalago ang aking Cuprea. Ayan. Apaka-healthy. Tingnan nyo naman yung muscle niyan. Ito. Hindi ko na tinanggal itong ito. Medyo naninilaw-nilaw na siya. Hindi ko na gaanong tinanggal. At kapit na rin guys yung kanyang ugat sa aking ginawang substrate. Ay, substrate. Ang bigat. Babawasan ko to ng water. Ay, hindi pala. Wag na natin bawasan. Maliit lang pala yung wick na pinaglagyan ko sa kanya or inilagay ko sa kanya. So, ito, ang aking Cuprea. Pinaghiwalay ko sila para may laman yung aking plant stand doon. Hindi ko alam kung dito ko sila ilalagay kasi wala pang laman yung plant stand ko dito. Tapos, eto pa yung isa sa favorite ko. Lahat na lang favorite. Kasi alam nyo ngayon, ang common na lang ng presyo nila or ang common na nila, nakakapanghinayang yung mga nalabas sa ating pera nung nakaraan, nung mga ilang taon na. Tingnan nyo naman si Silver Dragon. Silver Dragon, ang ganda-ganda mo. Tingnan nyo naman. Silver Dragon na alam niyo yung before, natandaan ko kaya nawala yung Silver Dragon ko is may vermicast siya. Hindi ko alam kung dahil ba doon or hindi naman ako madalas magdilig pero hindi maganda yung potting mix na ginamit ko. Although sa iba naman is nag-survive yung gano'n na potting mix na may vermicast, coco peat, coco husk or coco chips na meron din ako nilagay na rice hull, ganyan. Hindi siya nagsasucess. So, tingnan natin dito kasi bago ako bumili nito guys, nag-search muna ako kung ano yung magandang potting mix or substrate ng mga alocasia. Ito yung nagustuhan ko kasi madami rin ako mga nakikitaan na gumagamit ng pond substrate. Again, Pumice, Lava-Rock, Zeolite, and Hydroton lang to. Kayo nang bahala. Ang gawa ko kasi is 1:1. 1 kilo, tigwa 1 kilo lahat sila. Yun, ganun. Yung hydroton naman, pang layer ko. Kunwari, naglagay ako dito ng pond, ganyan. Tapos layer ng hydroton, tapos pond, subs, tapos hydroton, ganun ang gawa ko. Para makakahinga pa rin sila at airy. Although, ito namang aking potting, yung mix. Yung aking pot na ginamit is pang orchids. Ayan, tignan yung mga gilid-gilid. May mga butas-butas. So, makakahinga sila ng ayos. At itong si Silver Dragon, ang gustong-gusto kong mapalago. Ang ganda kasi nung likod niya. Tingnan nyo kung makikita nyo, Ang ganda niya. Tingnan nyo, para siyang bloody vein. I know, bloody yung pagka-ugat-ugat niya dyan. Pulang-pula talaga siya. At ang healthy-healthy niya. Ilan lang yung nakuha ko na corms dito? I think mga 4 to 5. At sana makapagpalago ako ng panibago kasi mga nandun yung corms ko
sa gilid. Hindi naman daw kailangang maarawan yung curves. Basta light lang, may light na konti. So, eto, may free sa akin doon sa isang favorite ko. Ito na yung pinaka-favorite. Lahat sila favorite ko, pero ito na yung pinaka-bet ko sa lahat. Sa free muna tayo. Kasi, akala ko Sanderiana to eh. Hindi pala, parasol daw. Parasol. Ayan, may free sa akin na parasol. Si seller. Kasi hindi naman siya isahang bili ko lang. 2 bili yata ang gawa ko. Kasi huli tong ipapakita ko sa inyo. Ito parasol din. Pinaghiwalay ko na sila dahil ano siya, hindi ko alam, lumalaki daw to ng 30 to 50 cm. So just in case na lumaki siya, hindi na ako maghihiwalay sa kanila. Pero ito manganganak pa to eh. Alocasia pa. Ang babait kaya niyan sa bulb, ang alocasia. Ganyan yung search nyo yung parasol. Para siyang, hindi ko alam kung ano siya. Kamukha siya ni Sanderiana kasi, pero tingnan nyo yung kanyang dahon. Ang ganda ng dahon niya sa likod. Oh. Yan oh. Ang ganda niya. Yung pagka-violet niya sa personal, parang mosaic. Yung sa likod. So, happy ako dahil okay na siya. Medyo ano lang siya, jelly lang yung tumubo kasi nga bagong tanim lang to. Healthy naman siya nung nakita ko. At eto ang prito nung huling-huli kong binili na ipapakita ko sa inyo ngayon. Charan! Grabe ang ganda nito pag malago. Kilala nyo ba siya? Si Venom. Alocasia Venom. Ang ganda niya. Ang ganda-ganda niya. Ang galing mag-pack ng seller. Ang galing niya magbalot. Sinecure niya talaga. Sabi ko kasi, gusto ko siya. Nung inalok niya sa akin, sabi ko, gusto ko siya, kaya lang natatakot ako baka masira ang dahon. Baka matagal mag-acclimatize sa akin. Sabi niya, don't worry daw, hindi magsisira. Well, yung mga nauna ko, hindi talaga nasira yung dahon. Kaya kung bibili kayo sa kanya. Tapos, kita-kita na yung kanyang pagka-ghost. Puting-puti. Lahat sila puti. Tingnan nyo. Lahat. Diba? Tayong-tayo siya eh. Ayan puting-puti siya. Tapos, ito yung bagong, well, nung pinakita niya sa akin to, parang may sugat na konti. Pero hindi naman pala sugat. Na ano lang siya. Parang, hindi naman siya kurot. Siguro nung bagong lumalabas, perfect naman for me ang dahon niya. Akala ko may sugat yung bandang dulo dito. Wala naman. Ayan ang perfect nga ng dahon eh. Katulad dito. Ito pa nga ang may sugat. Ay wala. Wala pala mga sugat. Ito lang. Ay wala rin. Tingnan nyo. Si Alocasia Venom. Yan. Madami na rin may ganito dito sa Pinas. At nung unang labas nito, hindi ko talaga binili dahil ang mahal. Buti nagbababa na ng presyo. Gusto kong bilhin yung yung mura na rin yung bilite na variegated. Gusto ko na i-let go yung bilite ko dyan na ilang taon na dito sa akin. Yung iba mga na-let go ko na guys. Tapos gusto ko nang bumili ng mga variegated kasi yung mga mura na sila eh. Diba? Tingnan nyo ganda. Ito nga pala may konting sira. Dito, konting galos lang dito sa gilid. Nagasgas lang. Pero sana is lumago siya at lumaki siya na dire-diretso maganda. Kasi ang ganda nito pag malaki. Kakaripat ko lang sa kanya, I think 2 days, 3 days ago. Kaya natutuwa ako sa kanya, hindi siya nag-iba. Hindi siya nalanta. Buti na lang i-repre lang yung yung medyo nasira yung pagka ng dahon at medyo nalanta nung niripat ko. Pero after 1 day, umokay na. Siguro dahil bago ko siya iripat, hindi ako nagdilig sa kanila dahil nga natatakot ako na pag tinanggal ko sila ay masira yung ugat, malusaw or mamatay. Pero kagandahan naman sa kanila, pa rin yung potting mix sila kahit na pure coco peat lang yung potting mix sila kaya madali ko natanggal plus tuyo tapos itinapat ko siya sa running water. Ito lang yung gusto ko ipakita sa inyo. Ayun, syempre ipakita na rin natin yung mga nagagandahan ko ditong tingnan nyo ayan, ito kasi inalis ko pa yung laman kaya iniisip ko kung dito ko ba siya ilalagay or what. Kaya lang baka siya, tignan nyo hindi pa ayos yung dito ko kasi luwag-luwag pa. Pero
Yan. May bubong na sila. May naka-ready na rin ako na net. Just in case sa sobrang init. Alam nyo guys, nung nakaraan, biglang uminit. Ano siya? Yung mga alocasia ko yung mga hoya ko, tinanggalan ko na ng mga net. Kasi nga, umuulan, laging kulimlim. Tapos kinabukasan, uminit. Yung mga propagation ko tuloy ng mga NGG, namatay. Ilan lang nabuhay? 3. Kasi biglang uminit, nasunog yung dahon. Ganun talaga. After kung mapa-stable yung mga propagation ko, biglang uminit. So, ayun lang guys ang ating video for today. Naisama ko lang kayo kasi nag-i-enjoy ako dito sa ating mga bagong halaman. Yes, ito po, hindi na siya bago kasi luma na siya sa market. Pero, bago pa rin siya sa akin kasi bago ko pa lang ulit siyang dami dito sa garden. Hindi ko pa alam yung ibang allocation. Hindi pa ako hindi pa ako nagsa-search ulit. Pero may target na ako ng mga variegated nito. Yung velvet, gusto ko yun. At saka, ano pa ba? Yung velvet. Black velvet, yun. Meron ako dati nun. Ilalagay ko na lang siya sa pon. Ganito. Kasi mukhang mas gusto nila yung nakapon. Tapos naka-double pot dito sa area ko. Kaya yun ang gagawin ko very soon pag once na nakabili na ako. Kasi bala kong bumili ulit eh. Inintay ko lang mapinturahan namin to. At saka dito pa sa kabilang harapan, pinipinturahan pa namin. Kaya lang umuulan-ulan. Kaya hindi ko mapinturahan ng ayos. Yun lang guys ang ating video for today. Naisama ko lang kayo kasi nakita ko si Copreya na established na siya. Malalaman ko established siya kasi may lumalabas na siya na bagong, ayan o, may bago dito. Ayan, yung bago. Kaya sabi ko, pakita ko na kayo sa vlog. Meron akong tina-target doon na variegated. Nakalimutan ko itanong kung ano siyang variegated. Hindi ko alam kung dragon scale ba yon or variegated na black velvet. Ang ganda niya. Parang pasok naman siya sa budget ko kung sakaling bibilhin ko. At sasabihin ko na lang kay seller na sabihan niya ako pag medyo bumaba para makabili ako. Kasi ganun eh. Nagpapa-update ako sa kanya pag bumaba na. Uy, ayun. Kala ko nabasa. Kala ko So, yun lang ang ating video for today. Sana na-enjoy nyo ang ating bagong mga plants. Luma na bago ulit dito sa garden. So, ayun lang. At see you sa ating mga next video. Bye! So, bago ko pala makalimutan, papakita ko muna sa inyo tong si Bambino na sobrang ganda niya na. Prito sa akin ni seller nung unang-unang bumili ako sa kanya. At nagliligpit na ako ng mga binlog natin or inaayos ko na doon sa gilid yung mga pinakita ko sa inyo and then nakita ko na sa sahig to. Eto si Bambino, kawawa naman kung hindi ko papakita sa inyo. Tignan nyo yung kanyang mga ugat-ugat dito. Ang ganda, ang healthy ng ugat niya. Oh. Ang ganda ni Bambino. Oh. Isa to sa dating gustong-gusto kong bilhin. Tapos hindi ko nabili. Ewan ko kung ano nangyari kung ba't di ako bumili. Or bumili ako. Hindi ko na matandaan kung nagkameron ba ako nito. Ang ganda niya oh. Ang ganda pang center table. Naghahanap ako guys ng garden set table and chairs dito. Yung metal na. Kasi nasasayangan na ako na bibili ako ng mga ratan-ratan na nasisira katagalan, lumulutong. So, ayun na lang. Tawag dito, yun yung bibili ko yung metal. Naghanap ako ng second hand eh. Wala akong makita. Matagal na, ilang buwan ako naghahanap. Ilalagay ko dito.